understand, this is the first typhoon sa La Nina. Mahaba pa to. So we have to prepare for that. Let's think about preparing for that. Kasi yung mga binabanggit mo, Gob, na may mga lugar, Mark, may mga lugar na dati hindi binabaha. Ganun din sa amin eh. Yung dati hindi binabaha. Alam na namin kung saan pupunta yung tubig, kung saan mababaha. Pero hindi na. Nagbago lahat eh. So that's what we have to figure out. Bakit nagbago yan? Saan nanggaling ang tubig? Saan dumaan? Anong gagawin natin para harangin yan? Para at least i-impound, whatever. Kung ano ba yung magiging plano. The reason nga, kaya nga ako paikot-ikot kasi ang flood control, ang tubig hindi nangingilala ng boundary. Kaya ang flood control has to be a big plan. Hindi pwedeng, it will cross 3, 4, 5 regions. Hindi pwedeng isang bayan lang dito, isang bayan lang doon. That's why we're trying to assess what are the significant changes, because all our flood control projects are projects that are in response to yung mga flooding noon. Eh bago na eh, nagbago eh. Number one, yung dagat na, umakyat na eh. Mas mataas na ang dagat ngayon kaysa sa dati. Number one. Kaya pag nag-high tide, nasasapawan na umaapaw yung tubig sa mga dike, sa mga flood control. Kaya kailangan natin tingnan niyo ulit 'yon. But padagdag lang ng flood ng dike, gagawin mo dagdagan mo 1 meter. That's not going to do it. We have to understand the flow of the water and how to somehow manage it so that it does not flood into the productive areas, the households, the residential communities, masira yung bahay ng tao, and this kind of thing na nasisira yung daan.